Ininspeksyon na ng Independent Commission for Infrastructure ang pasilidad na paglalagyan sa mga iniimbestigahan sa mga anomalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Nakahanda na ang detention facility para sa mga dawit sa mga anomalyang flood control projects. Ininspeksyon ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure at Department of the Interior and Local Government ang bagong Quezon City Jail Facility sa Payatas Road. Ito ang itsura ng isang dorm ng bagong facility ng Quezon City Jail. Meron itong 10 kama, kaya kaya rin itong mag-accommodate ng hanggang 10 detainee. At ang bawat isang dorm ay may sariling lababo at 2 CR. Ang isa ay palikuran at ang isa naman ay paliguan. Pinapakita lang namin kung saan sila malalagay. Pinapakita namin kung sinasabi ng batas. Pinapakita namin kung anong ayon sa ginawa nilang, kung anong inakusang krimen. Paano magiging intimidation yon? Kung pinapakita lang namin yung tama sa batas. Ayon sa DILG, ang bagong jail facility ay may kabuuang 108 selda at kaya nitong makapag-accommodate ng mahigit 1,000 detainees. Pero ang tanong, sasapat kaya ito para sa lahat ng sangkot sa anomalya? Partikular pa lamang sa natukoy na 421 ghost flood control projects. Isang kaso lang, halimbawa. Ilan ang involved dyan? Sino-sino yan? Kung may rig bidding pa yan, ang dami mong isasama riyan. So, kada isa, 10 na lang minimum. Eh kung 421 yan, 4 times 10. Oh, kulang. Ayon naman sa DILG, napili ang bagong Quezon City Jail Facility para sa mga dawit sa flood control scam dahil ito ang pinakamalapit sa Sandigan Bayan kung saan inaasahang lilitisin ang mga sangkot sa anomalya. Tiniyak din ni Secretary Remulla na may maayos na medical facility ang bagong kulungan, kaya't hindi na pwedeng magpalusot, lalo na ang mga high-profile detainee na ihiling ng hospital arrest. Yung PGH, Payatas General Hospital, meron po kami infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. So wala na excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's, andi dito na rin. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng ICI kung kailan talaga may makukulong dahil sa flood control anomaly. Ngunit tiniyak nila ang masigasig na pagkalap ng mga ebidensya at masusing case build-up para siguruhing matibay ang mga irerekomendang kaso. We will make sure that the level is enough for indictment, and we will make sure that our evidence is based on fair assessment. What we are trying to do is look at other medyo mabilis-bilis na paglilitis at mas mabilis ma-identify kagad kung sino yung dapat maragot. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.